Ayan. Okay, so ito. Tanong ni Brent Gonzales. Bakit pa sasabihin na ang apat na anghel ay binigyan ng kapamahalaan upang manakit sa mundo kung ang panahon pala na iyan ay ang pagbabalik na ng Panginoong Yesus? Sino ang sasaktan? Hindi lang po natin alam kung saan kinuha ni Brother Brent Gonzales yung sinasabi na yung apat na anghel na binigyan ng kapamahalaan upang manakit sa mundo ay pagbabalik na ng Panginoong Yesus. Kung sakali na na-misinterpret tayo ni Brother Brent Gonzales, ay itatama po natin, no? At ipapaliwanag na rin po natin yan kung sino yan. Kasi meron din ditong tanong na ganito, kamukha din. Ayan, si Boss Ken, ikinoment nila na halos magkasunod lang to eh. Sa INC, ang apat na anghel ay yung The Big Four at yung tatlo ay sina Pablo, Martin Luther at ka Felix Manalo. So, kaya pagsabayin na po natin ito, tanong ni Brent Gonzales at ni Boss Ken. So, balikan natin itong pinakita po natin yung kay Brother Brent Gonzales. So, pagsamahin po natin sagutin ito, ibig sabihin, ipapaliwanag na po natin ngayon ang ibig sabihin para maintindihan ni Mosken kung tama ba yung sinasabi ng INC daw, na yun ay si Martin Luther, si Pablo at si Felix Manalo yung three angels, at itong Big Four, yung tatlo daw dito. Tama, ito nga, si Pablo. Sabi yung tatlo dito, yung tatlo. Sino kayo yung isa? Ibali. Alam naman natin yung ibig po sabihin yan. Okay. So ngayon, tingnan natin. Basahin po muna natin mga kapatid yung Apokalipsis o City 1 hanggang 3 para doon natin ibabasa yung ating pong explanation. Ganito po yung nakasulat mga kapatid sa Apokalipsis 7:1. At pagkatapos nito, nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang may pahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan, sa kanilang mga noo, ang mga alipin ng Diyos. So, kung makikita mo dito, Brother Brent Gonzales, hindi ito yung sinasabi mo na pagbabalik ng ating Panginoon. Ito ay mangyayari bago ang pagbabalik ng Panginoon. So, linawin mo, total nanonood ka naman, kung saan nyo po narinig na yung apat na anghel ay yan ay sa pagbabalik na ng Panginoon. Hindi po yon doktrina ng Seventh Adventist. Baka sa iba po ninyo narinig yon. At least nabigyan po natin ng linaw. Ngayon, doon sa ating nabasang mga talata, mga kapatid, isa-isahin po natin mula sa talatang 1 para mailapat natin ang tamang kahulugan nito kung sino itong mga anghel na yon. Una, ang binabanggit po rito ay yung apat, no? Apat na nasa apat na sulok ng lupa. Ayan. So, pinipigil yung hangin upang huwag umihip. Kasi pagka binitawan ito, kapahamakan na. Ngayon, pag-usapan natin, kasi itong apat na ito na anghel ay inutusan ng isang anghel na lumitaw, sa talatang 2, ang sabi dyan, nakita kong ibang anghel. So, iba siya doon sa apat na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Ayan. Tapos, ito siya ay mayroong taglay na tatak ng Diyos na buhay. At inutusan niya yung apat na anghel na sa talatang 3, huwag munang ipahamak ang lupa, pati dagat, punong kahoy, hanggang sa matatakan sa mga noo ang alipin ng Diyos. Okay, so isa-isahin natin ngayon to. Doon sa talatang 1, ano bang ibig sabihin ng apat na sulok ng lupa? Mas maganda na tayo mismo ay magkukuha ng paliwanag sa Biblia din mismo. Pag sinabing pong four corners of the earth, ginagamit na po ito sa Old Testament mismo.
tingnan po ninyo yung Isaias 11 talatang 12, mga kapatid. At malinaw po na nakasulat na mismo dyan yung apat na sulok ng lupa. At ang sabi po dyan, at siya'y maglalagay ng pinakawatawat sa mga bansa at titipunin niya ang mga tapon ng Israel at pipisanin ang mga nangalat na Huda mula sa apat na sulok ng lupa. Okay. So, dito, binanggit yung apat na sulok ng lupa. Okay. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin dito? Kasi nababasa din po natin ito sa Ezekiel 7:2. Ayan. Ang sabi naman diyan sa Ezekiel, Kapitulo 7 at ang talata ay 2, ang sabi ay ganito, at ikaw na anak ng tao, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa lupain ng Israel. May wakas. Ang wakas ay dumating sa apat na sulok ng lupa. Kung mapapansin po ninyo, kahit na yung sa pagkakasalita ng mga talata dito, ay binabanggit yung wakas. No? Ibig sabihin, pagka ito po ay naganap, ang kasunod po nito ay wakas. Pero hindi pa po mismo ito yung wakas. So yung mga salita dyan ay naapat na sulok ng lupa ay kamukhang-kamukha din ng pagkakabanggit doon sa aklat ng Apokalipsis. Ayan, walang pagkakaiba. Kung titingnan natin yung Apokalipsis 7:1 kanina ay binanggit mismo yung apat na sulok ng lupa at apat na hangin ng lupa. Ayan. Ngayon, anong ibig sabihin? Naintindihan natin anong ibig sabihin ng four corners of the earth. Ibig po sabihin nito, ito isang pangbuong sanglibutang pangyayari. Global or globality. Pag binanggit po yung four corners of the earth. Yan. Ngayon, bakit sinasabi ho dyan na pinipigilan upang huwag umihip ang hangin sa lupa? Ano po ba yung nire-represent ng hangin sa Biblia, mga kapatid? Sa Jeremias 4:11 ay mababasa po natin ang ganito, mga kapatid. Jeremias 4, talatang 11, sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, isang mainit na hangin na mula sa luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan, hindi upang sumimoy o maglinis man. Yan. Tapos doon sa verse 12 ay binanggit ang ganito, isang malakas na hangin mula sa mga ito ay darating sa akin. Ngayon magsasalita naman ako ng mga kahatulan laban sa kanila. So, bakit po natin iniuugnay ang mga talatang ito sa Revelation? Kasi wala namang New Testament na hawak si John. Si Apostol Juan na sumulat ng Revelation ay wala pong libro o aklat na bagong tipan. Kasi dyan nagkakamali ang marami. Ayaw ng lumang tipan. Ang mga alagad, hindi naman gumamit ng bagong tipan kasi wala naman silang bagong tipan. Sila ang nakalagay sa bagong tipan. Wala pang bagong tipan. Nagsisimula pa lang silang gumawa, mga kapatid. So, ibig sabihin, yung ginagamit ng mga terminology ni John ay malaki ang tendency na ito yung mga termino na alam niya sa Biblia. Kaya ginagamit niya para ilarawan kung ano ang kahulugan ng kanyang pangitain. Kaya pag ginamit niya yung apat na sulok ng lupa, ibig sabihin ito'y malawakang pangyayari. At pag sinabing hangin, ito ay judgment. Yan, kahatulan. So sabi dyan sa talatang ating nakikita. So, ang sabi pa dito sa 13, mga kapatid, dyan din sa verse 13 ng Jeremias, narito, siya ay sasagupang parang mga ulap, at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo. Ang kanyang mga kabayo ay lalong matulin kaysa mga agila sa aba, sapagkat tayo'y mga pahamak. Ayan. So ito'y mabilisan na pangyayari, hindi lang basta judgment o kapahamakan, kundi ito'y mabilisan na pangyayari. Hindi ito pautay-utay na ang iba inangyari ngayong taon na to, susunod sa after 2 years, 3 years, o gano'n. Hindi. Magkakasunod na po ito na pangyayari. Ibig po sabihin, babasa po natin dito sa konteksto ng chapter 4 ng Jeremias, yung hangin ay
ano po ito? Kaakibat nung kapahamakan or distraction o paghatol ng Diyos. Ibig sabihin ay paghahandaan natin dapat ito. Kaya kung babalikan natin yung Revelation, ay wag mo nang ipabitawan yung hangin. Wag mo nang ipahamak ang lupa. No? Wag mo nang humihip ang hangin sa lupa. Tapos sa talatang 2 ay wag mo nang wag mo munang sa talatang 3 pala. Pag binitawan yon, kapahamakan. Ayan o? Wag ninyong ipahamak. So, ibig sabihin, yung binabasa natin, hindi ho tayo out of context, binasa natin Old Testament, at hindi din tayo nag-iimbento. Kasi, kung Apokalipsis mismo lang ang babasahin natin, gumamit lang tayo ng backup nandyan mismo, nang ibig sabihin ng hangin, ay distraction. Ibig sabihin, kapatid na Brent Gonzales, hindi pa ito yung pagdating ng Panginoon. Bago dumating ang Panginoon, magkakaroon ng distraction. Sino yung mapapahamak? Siyempre, ang sabi doon sa talata, wag muna hanggang sa matatakan sa noo ang mga alipin ng Diyos. Ibig sabihin, bago yung tribulation, bago yung kabagabagan, bago yung kapahamakan, tatatakan muna ang lingkod ng Diyos. Ibig sabihin, bibigyan ng Diyos ng proteksyon. Ayan. So ngayon, punta tayo sa anghel, Tingnan natin yung ibig sabihin ng anghel. Sino ba ito? Si Pablo, sila Martin Luther o kung sino-sino. Ito po mga kapatid ay talaga pong mga anghel ito. Maanghel ito na binigyan ng Diyos ng karapatan. Itong 4 na ito, yung 4. Kasi kung sasabihin na yan si Martin Luther, si Pablo ito, bakit? Meron ba silang power para pigilan yung kapahamakan? Meron bang masasabi po natin na si Pablo may ginampanan noon? Kasi yun yung trabaho pigilan ang kapahamakan. O di sana, kung si Felix yun, o yung tagapagmana niya, sana napigilan niya na rin yung COVID, o kung anumang kapahamakan, yung mga matinding mga pangyayari ngayon. So, ibig sabihin, alamin natin, ang 4 na anghel, ay ito po ay mga anghel talaga. Ngayon, ang tanong ay, sino itong nasa talatang 2 na another angel? Nakita ko ang iba, ibang anghel. Tapos, saan ang galing? Mula sa sikatan ng araw. Yan. So, kaya sinasabi po nila na ito ay si Felix Manalo kasi from the east. So, yung Pilipinas ay yung east. Kaya dito galing si Felix Manalo. Pero, sa Biblia, ano ho ba ang ibig sabihin ng sikatan ng araw o from the sa silangan? Yan. So, tingnan po ninyo, pag sinabing silangan or sikatan ng araw, yung rising of the sun, ay ito po may kinalaman mga kapatid sa Diyos. In the Old Testament, the east is often used in reference to God. Tulad halimbawa ng Eden, sa Genesis chapter 2 verse 8 ay nababanggit po doon yung sikatan ng araw o yung silanganan. Ang sabi diyan, at naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Yon. So yung Eden, alam naman natin na ito ay likha ng Diyos. Ibig sabihin, ito ay may kinalaman sa gawa ng Diyos o sa Diyos mismo. Doon sa Ezekiel 43:2 ay ganito naman yung ating mababasa mga kapatid. Ezekiel 43, talatang 2, at narito, ang kaluwalhatian ng Diyos sa Israel ay nanggagaling sa dakong silanganan, at ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at ang lupa ay nagningning sa kanyang kaluwalhatian. So, ang Diyos ay nanggaling sa dakong silanganan. So, sa talatang ito, nagpapahayag na yung kalahatian ng Diyos, ng Israel, ay nanggaling nga doon sa bagong tipan ng ipanganak ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon, ay meron din pong pagkakabanggit na ganito. Sa Mateo 2:2 at 9. Ayan. Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan, at narito kami upang siya'y sambahin. So yung silanganan naman yan, kita natin yung bituin na binabanggit, ay ito ay patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. Doon sa verse 9, at sila, pagkarinig ng hari ay nagsiyaon sa kanilang lakad, at narito, ang bituin kanilang nakita sa silanganan ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroonan ng sanggol. So, lagi po siyang associated sa Panginoon itong
silanganan. So sa madaling salita mga kapatid, yung pong another angel na yon na mayroong katungkulan para utusan yung mga talagang anghel sa Revelation, ito ay kumakatawan sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Balikan natin yung Revelation chapter 7 verse 3. Ano ang taglay niya? Meron siyang authority. Ayan, nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng Diyos. Inutusan niya yung 4 ng anghel. Ibig sabihin, meron siyang authority o kapangyarihan doon sa kanyang inutusan. Ang mga karaniwang anghel ay hindi pwedeng utos-utusan o i-command ng tao, mga kapatid. Kaya, sabi po dyan, ito ay meron siyang taglay na tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas na sa 4 na anghel na pinagkadoobang maipahamak ang lupa. So, siya ang merong karapatan. Meron siyang karapatan na magtatak. So, ito po ay kumakatawan sa ating Panginoon. So, bago ko ituloy ito, bibigyan ko muna ng time para sumusog sa atin si Brother Gomer. Ayan, maraming salamat, Brother Johnson. So, maliwanag naman yung ipinaliwanag, Brother Johnson, at umaasa tayo na yun ay mauunawaan. Pero of course, aasahan din natin na yung iba ay hindi maniniwala po doon, mga kapatid. No? Ngayon, siguro mag-specific lang ako doon kasi doon sa tanong ay meron pong binanggit na pangalan doon, si Felix Manalo, Brother Johnson. At alam naman natin na yung paniniwala na yan ay talagang doktrina po yan ng mga kaibigan po nating Iglesia ni Cristo, na si Felix Manalo daw yung anghel na galing sa sikatan ng araw. Kaya lang, ay doon nga sa ipinaliwanag mo, ay maliwanag na kapag sinabing sikatan ng araw, ay hindi ho Pilipinas ang tinutukoy kasi dyan, Brother Johnson Naman. Yan nga yung isang malaking pagkakamali na itinuturo nila na kapag nakabasa ng silanganan ay para bagang automatic Pilipinas na. Kaya nga lang makikita nga po natin na yung from the rising of the sun, kapag ka Biblia pala ang ating sinangguni, Brother Johnson, ay malabo po na Pilipinas ang tinutukoy dyan. Kaya nga yung paniniwala na yung isang anghel na galing sa sikatan ng araw, yung from the rising of the sun, ay hindi po talaga mangyayari na yan ay si Felix Manalo, Brother Johnson. Dahil lamang yan ay tumutukoy doon sa silanganan na tinatawag. So, I'm sorry to say, pero hindi po yan sinasang-ayunan talaga ng banal na kasulatan. Ngayon, kung titingnan natin yung talata kasi, ay may gagawin kasi yun yung anghel na yun na galing sa sikatan ng araw. Kung babalikan po natin yung Revelation, ang sabi dyan, nakita ko ang ibang anghel sa 2, no? Itong ibang anghel na ito, mayroong taglay na tatak ng Diyos no? At siya sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang may pahamak ang lupa at ang dagat. Kaya nga, para masolusyonan nila ito, Brother Johnson, ay nag-come up sila doon sa interpretasyon na ito daw 4 na anghel na ito yung Big Four daw doon sa World War I. No? Ay ang problema nga, kung titingnan mo yung kasaysayan, ay hindi man na nila hindi man lang nakausap ito ni Felix Manalo, itong Big Four na sinasabi po nila, mga kapatid. At ang gagawin nitong ibang anghel na ito ay magtatatak at sumigaw siya ng ibig sabihin, kausap niya, mayroon siyang authority na utusan yung 4 na anghel, Brother Johnson. Ay ngayon, kung ito ay talagang mga anghel ito, kasi wala naman sigurong tao, Brother Johnson, na may kakayahang pumigil ng hangin. Wala. Lalong-lalo na ang pinag-uusapan dito ay pambuong sanglibutan. Kasi nga, alam naman natin na yung 4 na anghel ay nakatayo sa 4 na sulok ng lupa. Ay kapag sinabi mo yung 4 corners of the earth, ay talagang tumutukoy po yan sa pambuong sanglibutan. At ang ginagawa nitong 4 na anghel na ito ay pinipigil yung 4 na hangin upang huwag umihip. Yan po yung dapat nating maintindihan dito, mga kapatid. Ngayon, ang purpose kung bakit pinipigilan yung 4 na hangin ay upang huwag ipahamak, sabi diyan, kasi yung 4 na anghel na yun yung pinagkalooban na ipahamak ang lupa at ang dagat, ang sabi doon. Ngayon, ang sabi nung ibang anghel wag muna, sabi diyan. Sabi sa 3, basahin natin, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa
kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang. So meron lamang panahon, Brother Johnson, kung hanggang kailan pipigilan nitong apat na anghel yung apat na sulok, yung hangin na nasa apat na sulok ng lupa. At yan ay hanggang matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos, Brother Johnson. At tingnan po ninyo mga kapatid kung lalapat po ito doon sa kasaysayan ni Ka Felix Manalo. Hindi po siya pwedeng lumapat kasi hanggang ngayon nangangaral pa sila Brother Johnson. Tama. Ayun daw kasing hangin dyan, ano daw yan, gera, World War. Nabitawan na natapos na yung World War I, World War II. Dapat, ang mangyari, tapos na dapat ang pagtatatak, Brother Johnson. Kasi, bago bibitawan yung hangin, ang sabi dyan, tapos na yung pagtatatak. Yan. Ang sabi nila, yun daw pagtatatak, pangangaral daw. Hindi. Tapos na yung World War I, saka World War II, nangangaral pa rin sila. Dapat hindi na sila nangaral. Yung problema, doon pa lang sila nagsimula mangaral. Ayun lang nga. Kaya makikita mo, hindi po talaga siya lalapat mga kapatid. Kasi nga, ang katuparan pala nito, magtatatak muna bago pakawalan yung hangin. Nangyari, yun daw hangin, digmaan. Yun daw yung World War I, saka kung ano man, World War II. Nabaliktad. Nauna munang binitawan yung hangin bago nagtatak. Ayun lang. Yun lang ang sinasabi ko dyan, Brother Baliktad. Johnson. Kaya, maling-mali. Oo nga. Maling-mali. Tapos, kung titingnan mo ngayon, mga kapatid, yung natatakan dyan ay mga Israelita, Brother Johnson, kung itutuloy. Tama. Ay, ang problema, si Ka Felix Manalo nagtatak sa Pilipinas. Yun lang. Hindi ho ba? Di talagang hindi po yan lalapat, mga kapatid. Nakaw, tabingi. So, ipinapakita lang natin dito yung hindi tamang interpretasyon na itinuturo nila. Oo. Mali po talagang sabihin na si Ka Felix Manalo yung ibang anghel na galing sa sikatan ng araw. Kasi unang-una, itapos na yung World War I saka World War II, saka siya nagtatak. Baliktad Ay ito naman, pagkatapos ng tatak, saka pakakawalan yung hangin, Brother Johnson. Hanggang ngayon, nagtatatak pa. Kaya wala pa yung hangin. Pinipigilan pa rin hanggang ngayon yung hangin, Brother Johnson. Yan yung masasabi po natin dyan. At yung natatakan nga dyan, makikita mo, ang involved dyan, bayang Israel, bayan ng Diyos. Kaya, kumbaga, makikita mo, out of context, para sabihin po natin na yan ay lalapat sa ginawa ni Ka Felix Manalo, Brother Johnson. Ayan. So, makikita natin mga kapatid na sala. Ang tama na sana na kung ano yung ibig sabihin ng pagtatak. Pero kung ibabase natin sa konteksto, mga kapatid, kung bakit binabanggit dyan na huwag munang bibitawan yung hangin, tatatakan muna kasi nga yung hangin ay distraction or kapahamakan. At saka isa pa po, doon sa mga binasa natin talata sa Old Testament, yun ay part ng judgment. So, hindi po yun yung World War na binabanggit. Kadalasan, kahit naman sa atin, mga kapatid, pag sinabing tatak, kung sa pag-aari mo, ibig sabihin yan ay palatandaan na pag-aari mo yon. Kaya yung pong pagtatatak na binabanggit po dyan, hanggang sa aming matatakan, sa kanilang mga noo ang mga alipin ng Diyos, ibig sabihin ng alipin ng Diyos, ito yung mga lingkod niya. Ito yung mga mananampalataya, mga kapatid. Kasi kung titingnan po natin doon sa Ezekiel, ay ipinaparalel po ito doon sa Ezekiel 9 na merong slaughtering, merong pong patayan na mangyayari doon. At ang papatayin din, yung walang mga tatak. So, ang pinaka-basic meaning ng sealing ay ownership or pagiging pagmamay-ari. Ayan po ang ating mababasa po dyan. Ngayon, papaano ho nagtatatak? Tama na nga sana yun, Brother Gomer, hindi naman tayo tutol na yung bahagi ng pagtatatak ay yung pangangaral o pagbibigay ng aral. Doon sa aklat ng Efeso 1:13 ay meron po tayong mababasa na ganito. Yan. At sa kanila, kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan na sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. So, ito pong nasa Revelation, mga kapatid, ibig sabihin, meron munang malawakang pangangaral bago yung tinatawag na global destruction. Kasi ang mga mapapahamak po doon, mga
mga masasama, mga kapatid. Pero yung mga lingkod ng Diyos ay magiging protected yon. Hindi sila ipapahamak ng Panginoon. So, yung pong pagtatatak, tama po, pangangaral ito. Kaya nga lang, baliktad nga po doon, kung ikukumpara natin sa Iglesia ni Cristo, yan, dyan kaanib si Brother Natoy, ay magtatak muna, mangaral muna, bagong distraction. Pero nang i-interpret po ito ng INC, ay nagkagira muna. Saka lumitaw ang Iglesia ni Cristo. Baliktad na. Hindi na po yun. Hindi na po pwede. Kasi mabuti sana kung nasa Apokalipsis, itawan niyo muna ang mga hangin. Tapos saka magtatak. Ay, di tama sana ang ANC. So dahil nga sa baliktad, ay mali po sila dito, mga kapatid. Sa ituloy natin sa 14, na siyang patutuo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng ating pag-aari ng Diyos, sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. O pinsinin po ninyo, ha? Yan, hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. So, kailangan talaga yung evangelism. Kailangan talaga yung mga pangangaral, mga kapatid. Kasi yung mga tumutugon sa pangangaral, ay sila po ay nagiging mga alipin ng Diyos. Pag-aari na sila ng Diyos. At dito sa 13 na binasa natin kayo na, ay ito po ay tatatakan ng Espiritu. Ayan. Sa huling araw, doon sa bago dumating yung distraction, yung Holy Spirit, mga kapatid, ang magiging proteksyon ng mga lingkod ng Diyos. Tandaan natin, meron din pagtatatak yung kaaway at ito po yung kalaban ng Diyos. At sa atin, sa panahon, meron ng pong mga tatak na natanggap ang mga tao nung makatanggap sila ng aral. Kaya lang doon sa Revelation, dahil sa ang tinutukoy doon, yung mga buhay na tao sa huling araw, ay poproteksyonan sila ng Panginoon. Kasi may mangyayaring mga salot, yung huling 7 salot. So, bibigyan sila ng Panginoon ng protection. Sa unang Korinto 1:21 hanggang 22, ay merong sinasabi kung ano yung characteristics ng mga natatakan. 2 Korinto 1:21 at 22. Ayan. Ngayon, siya na ang pagpatibay o siya na ang pagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo at nagpahid sa atin ay ang Diyos. 22, na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patutuo ng Espiritu sa ating mga puso. Ayan, so malinaw dito, mga kapatid, na kung anong ibig sabihin ng pagtatatak ng Espiritu sa pangangaral. No? Pagka tumanggap na ang tao ay nagbabago ang kanilang buhay. Lumalayo na sila sa kansang limutan, sa mga gawang masama. Ayan. O, 2 Timoteo 2:19. Yan yung sinasabi natin dito kung ano ang magiging buhay ng mga taong iyon. Sabi po dyan, gayon ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. Ayan. So, yan po yung ibig sabihin ng pagtatatak, mga kapatid. Umaalis sa lahat ng uri ng kasamaan. Kaya nga, dapat wala na ring inom-inom, wala na ring siga-sigarilyo, wala nang uri, bahid ng anumang mga bisyo. Kaya kung titingnan natin, kung sa isang nagkiklaim ng ganyan ay hindi naman binagbabawal yung mag-inom at maglasing o kung anong bisyo, ay mahirap buong sabihin na sa kanila nga natupad yon. So nasagot po natin dito, mga kapatid, yung ibig pong sabihin ng anghel at nung another angel at yung pong revelation. Nasagot natin na hindi pa ito yung pagbabalik ng Panginoon. Yan yun. So hanggang dyan, kasi yun lang naman yung hinihingi nila, Brother Gomer. Meron kang gustong idagdag doon? Okay na siguro mo na yun, Brother Johnson.